Sinuyod na raw ng Manila International Airport Authority ang NAIA Terminal 3 para matiyak na wala nang makita raong surot pati na daga. Umamin din ang MIA sa pagkukulang pero ang kanilang kinontrata para sa pest control hindi raw lusot. At yan ang tinutukan ni Darlene Kai. Galing sa Bicol ang pasahero sa NAIA Terminal 3 na si Jacinto. Extra ingat daw siya ngayon dahil sa napabalitang mga surot sa ilang upuan sa airport. Aware ako kung inibig ko muna ng mga upuan kaya baka may surot. Pero wala raw nakitang surot o anumang insekto ang mga pasahero sa arrival area ng NAIA Terminal 3. Nilinis na kasi ang mga upuan. Ganito na itsura ng mga upuan dito sa NAIA Terminal 3 matapos kasing makuna ng video yung mga surot. Yung ginawa ng MIAA ay isa-isa itong binaklas, nilinis, binigyan ng chemical treatment, binilad sa araw at saka pininturahan bago ibalik dito. Last week nagsundo rin kami. Ay iba pa ang upuan, hindi ba po ito? Ngayon naman po okay na siya. Pag-amin ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines. Lahat may pagkukulang. Inaamin ko yun. Siguro, hindi ko tinignan na maigi. Hindi ko naman, ayoko na sabihin na inabutan ko. Trabaho ko rin, ayoko na magturo. Bukod sa pagproseso sa nasa 8,000 gang chairs sa Terminal 3, ininspeksyon na rin daw ang lahat ng mga upuan sa ibang terminal ng NAIA. Kasama na ang pag-imbestiga sa nakunang daga sa paliparan. Pinag-aaralan na rin daw ang pananagutan ng nakakontratang pest control company na hindi na muna nila pinangalanan. I told them na pag meron pang maulit na ganyan, i-revoke ko yung kinakailangan i-revoke. Pinabibilis na rin daw ang proseso ng pagbili ng mga bagong upuan. Pasensyahan lang muna sana nila na itong mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay hakbang na napapunta sa isang mas magandang paliparan natin. Ang number one na priority naman talaga natin is yung convenience ng pasahero. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. 5 wanted na suspect at isang lalaking nahulihan ng marijuana ang nadakip sa one-time big-time operation sa Parañaque. At tinutukan yan ni Jomar Apresto. Natsyempuhan lang ng mga pulis ang lalaking ito habang nagpapatrolya kagabi sa Barangay San Dionisio sa Parañaque City. Ang lalaki nakuhanan ng pinatuyong dahon ng marijuana na nakalagay sa isang tube. Sa kuha namang ito, isang undercover na pulis ang nagsilbi ng warrant of arrest sa lalaking ito na may kasong theft. Ayon sa pulisya, isang one-time big-time operation laban sa mga wanted ang kanilang ikinasa kagabi sa nasabing barangay. 5 wanted person ang kanilang nahuli, kabilang na ang isang lalaki na sangkot umano sa serye ng patayan sa Parañaque at Las Piñas. Siya rin ang itinuturong suspect sa pamamaril sa Baclaran noong 15 ng Pebrero. Medyo notorious na talaga siya, no? Kaya paghanap namin sa kanya ay talagang puspusan. Yung baril na nakuha natin sa kanya ay cross-match natin yan doon sa mga cases na kinakaharap niya. So magandang kuan yun. Development. Hinuli naman ang lalaking ito dahil sa pag-inom sa pampublikong lugar pero lumabas sa investigasyon na wanted din pala siya sa kasong may kinalaman sa iligal na pagsusugal. Sinita at pinagmulta rin ng mga pulis ang nasa 40 residente na lumabag sa iba't ibang ordinansa sa lungsod. Para sa GMA Integrated News, Jomar Apresto, nakatutok 24 oras. Kanya-kanyang dampot ng isdang tamban ang mga taga Cebu. Hindi pa kasi tapos ang pagdagsa ng biyaya ng dagat na naranasan din sa iba pang baybayin ng lalawigan. Nitong Huwebes, nagkumahog sa pangunguha ng isda ang mga taga-Argao at Hinatilan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 7, dumami ang isda dahil sa ipinapatupad nilang 3-month closed fishing season o pagtigil sa pangisda sa Visayan Strait. Arestado sa magkahiwalay na operasyon sa Calabarzon ang 2 sangkot sa panggagahasa. Isa sa kanila, tatay na ng molestya at nakabuntis umano ng sariling anak. Tinutukan niya ni John Consulta, exclusive. Tatawid na. Peper. Malayo pa lang, naispatan na ang target ng operasyon sa Alfonso, Cavite. At paglabas ng suspect sa convenience store, agad siyang dinakma
ng mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng PRO-4A. Ayon sa Calabarzon Police, 2022 nang mag-post online ang anak ng inaresto ng larawan ng baril at granada. Ang mga ito pala ang panakot daw ng suspect sa anak sa makailang ulit na pang-aabuso sa kanya. Sa 4 na bisis yung sabi ng yung victim. So which is tinuturo talaga niya yung tatay niya. Nabigla tayo sa revelation na ito palang suspect ay nabuntis siya dahil nga doon sa pangre-rape ng tatay niya. Pinalaglag niya ito dahil nga sa utos din ng magulang niya. Huli naman sa hiwalay na operasyon sa Batangas ang gym instructor na ito. Galing Rizal daw ang suspect na tumakas nang matunugang palabas na ang warat laban sa kanya dahil sa pangahalay umano sa isang menor de edad. Nagkaroon sila ng tiwala itong biktima sa kanya at ang ginawang pang-aabuso ay sa loob pa mismo ng gym. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng mga inarestong suspect. Ayon sa PNP Calabarzon, sa nakalipas na isang buwan, 129 ang naarestong suspect dahil sa rape at acts of lasciviousness sa Calabarzon. Tuloy-tuloy yung kampanya natin dito, no? Kahit ba matapos itong March na ito na diniklarang Women's Month. Magkakandak din tayo ng counseling. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Singhaba ng sinulid ang pag-asang kinapitan ng isa nating kababayan sa kanyang road to success. Sa kanyang galing sa fashion design, patok ang kanyang talento hanggang sa Hollywood. Kilalanin siya sa pagtutok ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ang glamorosong dating ng vintage Hollywood at mga natural na kulay at galaw ng kalikasan, itinatahi ng isang Batanggenyo fashion designer sa kanyang mga obra. Ang pangalang RC Kayla na dating cosmetologist, ngayon nakatatak na sa international fashion scene. Di na rin mabilang ang A-listers at top international celebrities na nadamitan niya. Carrie Underwood, I have Helen Hunt, who's Oscar winner. I have Marlee Matlin. She's the first ever Oscar winner na deaf. And then I have, right now, I have the first ever African-American country music singer. Hindi biro ang naging daan sa tagumpay ni RC. Kahit malayo sa mga mahal sa buhay, ay sinikap niyang matapos ang kursong fashion design sa Amerika. Nag-internship ako sa LA. He was also a Filipino designer actually. He has a brand. Tapos after that, I met people in the industry, also a Filipino. So Joseph Domingo invited me, like, why don't you showcase, a capsule collection is called Ruby. Nagbunga naman ito ng sunod-sunod na malalaking fashion events. Sa dami ng mga nagawa niyang komplikadong disenyo, di pa rin daw niya malilimot kung saan siya unang natutong manahi. Michigan-based na si RC, pero sinisiguro niyang kada 2 taon makakauwi siya sa Pilipinas. You have to remind yourself where you're coming from, you know. You have to keep your feet on the ground. Plano ng designer na makapagtayo ng fashion shop at ready-to-wear brand line sa Pilipinas para matulungan ang mga kababayang nais ding gumawa ng pangalan sa fashion industry. Para sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog at GMA Integrated News, Paul Hernandez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.